Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang ba manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, Erwin Tulfo, nag number 1 sa Okta survey. At Yorme Isko Moreno, malakas din ang hatak, number 4 to 9 ang kanyang rango. Yan guys, kalalabas lang yan ng Okta Research. So, asahan na natin to kasi nga guys, malapit na yung 2024 filing ng Certificate of Candidacy. So, tatapusin lang guys itong barangay election sa katapusan ng October 30. Tapos, by next year, filing na. So, asahan na natin, 1 year from now, October din yun guys, magpapile na yung midterm election o yung national election na senatorial election tsaka sa local. Gobernador, congressman, mayor. So, yan guys, lahat na. So, unang-una, dapat talaga, pagka sa survey na ganyan, kung mapansin natin, halos kilala to. Kilala yung mga pumapasok sa survey. So alam naman natin yung mga approval o gustong iboto ng tao, yung mga kilala lang sa sa larangan ng showbiz, politiko, o kung ano pa mga popularity na kanyang kinaniban na industriya. So, yun guys, kasi ang botante sa ating Pilipinas, guys, sa popularity talaga yan, di ba? Kahit nakita naman natin yan, lalo nung last election, 2022, marami rin magaling, talagang tumutulong, di ba, na mga kandidato pero hindi nanalo dahil hindi masyadong kilala at hindi siguro tipo ng tao, di ba? Kagaya sa pagkasenado, marami ring magagaling diyan pero hindi lumusot. So, ganun talaga guys, kailangan mo muna magpakilala dito sa ating bansa bago ka manalo. Huwag mo sabihin magaling ka, huwag mo sabihin mabait ka na tao, maganda yung advocacy mo. Pag national election, number 1 ang popularity. Kahit saan ka magpunta, di ba? Pag hindi ka kilala, wala kang chance. Totoo yan guys, yan po ang nangyayari. So dito guys, mapansin natin, di ba? Yung rank ng survey, yan nga guys. Number 1 itong si Erwin Tulfo, pumangalawa itong si Bongo. Sumunod itong si pang 3 to 5 to Soto, tapos si Amy Marcos, 3 to 7, tie up sila ni Bato, 3 to 7. Ang sumunod dyan guys, itong si Pia Cayetano, na nag-rank ng 4 to 9, at saka itong si Yorme. Yan, sigurado yan, di ba? Kasi nga talagang may resibo yan guys. Sumunod si Ping Lacson, 6 to 10, tie up sila ni Bong Revilla guys. Tapos itong si Tolentino, 8 to 12. Medyo alanganin pa to. Si Lito Lapid, 10 to 13. Alanganin din. At saka itong si Pacquiao, 10 to 13. At si Willie Ong, 11 to 18. So, buti na lang medyo sumasabit kasi bet din natin si Willie Ong. Alam naman natin na tumutulong talaga to at may bubuga sa sakasakali. So, at least ngayon, pumapasok na siya, di ba? Pero nakaraan, mataas din si Willie Ong. Number 2 pa nga to eh. Pero saan natin guys, habang tumatagal, tuloy-tuloy na itong survey na to. So kung comment ko lang dito, kung titignan natin, talagang parang kumbaga sa recycle na lang din, di ba? Ang bago lang dito na pumasok si Erwin Tulfo at saka ating idol na si Yorme. So yan, tapos puro re-election na guys. Ito mga re-election dyan, ito si Amy Marcos, Bongo, Revilla, Valentino na medyo identified na maka-pro-China sila guys, di ba? Alam naman natin, mga bata ni Duterte to, at tahimik to. So sa West Philippines, lalo na 6 na taon na nakaraan ng administrasyon ni Duterte, na ngayon biglang makabayan sila. Dahil nga nakita nila na maraming Pilipino ang nabibisit na sa mga China, lalo na ngayon patuloy ang kanilang pambubuli, at yung nakaraang araw, binangga yung ating isang barko dyan sa West Philippine Sea. So, yun guys, ang comment ko dito guys, alam nyo
kagaya ni Erwin Tulfo, di ba? Yung magkakapatid o magkakamag-anak dyan sa Senado. Ako, ayoko niyan, guys. Hindi ko naman sinasabing hindi magaling to si Erwin. Actually, bet din natin to kasi nung nasa DSW dito, talagang Anson din siya, guys. Ang problema ko lang dito kasi nandiyan na si Rapi Tulfo, di ba? Ah, dalawa na naman sila, guys. Tapos si Pia Cayetano, di ba? May Cayetano dyan, Alan Peter Cayetano. So, doble-doble na, di ba? Tapos meron pa diyang nakakapanalo lang, dalawang Estrada, di ba? Dalawang Villar. Buti na lang si Cynthia Villar, matatapos na, mawawala na yung isang Villar. Kasi guys, di ba? Ang daming magagaling, gaya ng sabi natin, ang daming magagaling, at ang laki ng populasyon natin, 110 million. Tapos ako upo sa Senado, dala-dalawang magkamag-anak, magkapatid, magkaapelido. Di ba? So, bigyan natin sana yung chance sa iba. Kung ako mga susunod guys, ayoko ng doble na apelido dyan. Sa Senado man yan, sa Kongreso, sa pagka-mayor, bigyan naman ng chance ng iba. Huwag naman saklawin lahat yung mga kapangyarihan dyan. Di ba? At kung makita nyo, itong mga re-election na to, subok na natin to di ba? Ilang taon na lang dyan sa Senado, pero hindi ko naman sinasabing wala silang ginagawa, walang ginawa. Pero dapat iba naman para makita natin may pagbabago sa ating bayan, di ba? So kung titingnan natin, recycle lang. Kaya talagang bet natin dito sa 1 to 18 na to na sinasabing ranking. Itong si Yorme lang at saka si Willie Ong. Kasi bago lang. So kahit alam naman yun na supporter tayo ni Isko tsaka ni Willie Ong nung nakaraan, may kakayahan yun eh. May mga resibo yung ginawa. 'Di ba? Tumutulong sa kapwa, makatao. Yan ang kailangan natin, guys. So, sana pumasok 'to. At sana iboto natin yung mababago naman ng ating bayan. Huwag yung puro recycle tapos paulit-ulit lang. Pagdating sa issue kagaya ng West Philippines, yung iba diyan, 'di ba? Talagang identified na pro-China na hindi natin kailangan. Ang kailangan natin pro-Filipino na mangyari paglaban natin yan, guys. 'Di ba? So, ayan guys, abangan natin. Tuloy-tuloy na yung survey na yan. Hopefully si Yorme, yung hatak niya sa survey sa taong bayan. Ngayon nila nakikita na itong si Yorme kailangan ng ating bayan. Dahil nakita niyo naman sa ginawa dito sa Maynila, iba. Out of the box na wala pa nakakagawa. Kahit sa mga senador na yan, wala pa nakakagawa. Na lagi natin sinasabi dito na basic needs lang. World class na public school, di ba? May aircon, 10th floor. Hindi mo na kailangan yung pag summer, mainit kasi may aircon, hindi na kailangan yun, guys. May aircon na, di ba? Kahit tag-ulan, di lulubog kasi nasa 10th floor, di ba? Tapos yung world class na hospital na may plano yan sila Isko tsaka ni Willie Ong dapat may cancer hospital of the Philippines, world class din sana, guys. Kung nanalo sila, malamang ginagawa na yan kung naniwala lang sana kayo nung eleksyon. So, yan ang kailangan talaga natin, tumutulong, may resibo, una yung tao, di ba? At yung pabahay ni Yorme, condominium, mga townhouses na hindi pipitsugin, quality talaga. Diba? So, yan po ang ating kinakampanya dito, talagang si Isko at si Willie na makapasok sa Senado para mabago naman, kahit papaano yung tao na to, mga to, talaga may ginagawa. Alam natin na baka mag-iba, diba, takbo ng gobyerno natin, kung may mahalo na mga bago may resibo dyan, na talagang tumutulong sa ating mga. So, ganito naman guys. Thank you very much po.